Sa kanilang sa kanilang pagnanais, mga bossing ha, sa kanilang pagnanais na may matupad yung pinapangarap ni ni Bongbong. Sabi ni Bongbong may makukulong. Walang nakulong eh. Wala kasi gawa-gawa eh yung mga istorya eh. Ang binibigyan nila ng or gusto nilang sisihin ng taong bayan sa nangyayaring pagnanakaw na ito, yung mga walang kasalanan. Yung mga vulnerable na mga senador na mga hindi sumang-ayon sa kanilang mga kapritsyo. Yan. So ngayon, in order for them to na ma-fulfill yung kanilang pangako na hindi magiging merry ang Christmas nila, they tried na itong si Villanueva, si Bong Revilla, si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, they tried to fast track yung kanilang mga bintang sa kanila para ma-issuehan ng warrant of arrest ang mga ito. Parang kay Pokis din. Talagang maingay yung pagkakaresto sa kanya, pero after naman nung pagkakaresto sa kanya, nakalabas din siya. O nung nakaraan, nag-raid sila ng mga bahay-bahay ng mga engineer ng DPWH. O tapos nakapagpiyansa din naman ng mga yun. Nakalabas din naman sila, merry pa din naman ang Christmas nila. So ngayon, eto na tayo. Paingayin natin dahil nga nag-fail si Bongbong at si Boying Rimulya sa kanilang pangako pagyayabang na may mga malalaking isda na makukulong. Eto na, yung kanilang mga sinasabing malaking isda. Na kung tayo ay maniniwala na ito yung mga malalaking isda, putang ina, wala talagang mangyayari sa investigasyon na ito. Kasi hanggat hindi na iimbestigahan, nakakasuhan si Romualdez, si Sandro, at saka si Bongbong, puta, wala mangyayari dito. Again bakit itong mga pangalan na ito na binanggit ko, si Bong Revilla, si Villanueva, si Chis Escudero, si Jinggoy, bakit lumutang yung mga pangalan nila at bakit gusto silang ipakulong? Dahil sa lumabas yung kanilang mga pangalan sa hearsay nung Yusek Bernardo. Sino ba ito si Yusek Bernardo? Si Yusek Bernardo lang naman ang utak ng mga corruption sa DPWH. So siya yung kumukomisyon, siya yung nag-a-allocate ng mga budget sa mga proyekto ng mga congressman, senador. So siya ang may control. Tapos ngayon, para hindi siya pagbintangan hindi siya bugbugin, bigtiin ng taong bayan, magbabanggit siya ng mga pangalan ng malalaking mga senador. Bakit hindi congressman? Okay, kasi nga, hindi matunog. Kapag congressman ang inano mo, ang binanatan mo, pag congressman, madadali yung Speaker of the House dahil yun ang tatay nila eh. Madadali yung pinsan nung presidente. O pag nadali yung pinsan ng presidente, masyadong diniin yung pinsan ng presidente, kung lahat nakatuon dun sa pinsan ng presidente, iisipin nila na merong kutsabahan yan at saka yung presidente dahil magpinsan eh. So ngayon, dito nila yan ituturo sa mga senador. Kasi yung mga senador, matutunog ang pangalan yan. Buong Pilipinas, ang constituencies niyan eh. Kaya nga 'di ba nung nakaraan si Chis Escudero, lumabas yung pangalan niya sa may maraming request. Pinalalabas ng bilyonaryo na si Chis Escudero yung pinakamaraming request. Sabi nga natin, kung yung request nasa NEP, pinagdebatihan ng Senado at Kongreso at inapprove, ibig sabihin nagawa ni Chis Escudero bilang siya yung may pinakamaraming mga request na mga proyekto, yung mandato niya sa constituency niya. Di ba? So ngayon, so nakikita mo na pinasasama nila yung image ni Chis Escudero. Gusto kasi nila na dahil sikat itong mga senador na ito, si Villanueva may simbahan, si Bong Revilla, hindi natatalo yan na senador. At galing siya sa kaso din ng corruption nung panahon nung kay Napoles na na-acquit siya. Ganon din si Jinggoy Estrada. Tatay ni Jinggoy, may plunder. Si Jinggoy, may kaso din nung kay Napoles na na-acquit din. Tapos, sino pa yung isa? Si Chis Escudero na kalaban nila. Si Chis Escudero na dating Senate President. So ngayon, kapag nagsumbong ka ng mga senador, apektado ba yung Senate President ngayon? Hindi. Hindi apektado si Soto kasi itong mga senador na ito at yung mga pangyayari na flood control issues, hindi pa siya ang Senate President eh. So okay lang kay Tito Soto na sige, mga senador ko na lang
ang sisihin ninyo, hindi naman yan aabot sa akin yung sisi dahil hindi pa ako Senate President yan. Bahala sila. Wag lang masisi yung mga congressman. Kaya nga si Bernardo walang mga binanggit na congressman kasi kapag marami siyang congressman na binanggit, madadali si Romualdez. Kaya alam mo talagang ito si Bernardo. Pakawala talaga ito ni Romualdez at talagang si Romualdez ang amo niyan. Kasi itinuon niya yung pansin sa mga senador na mga sikat na pag-uusapan talaga na dahil malalaking tao ito, senador ito, kilala ito mula Apari hanggang ulo. Kasi halimbawa, ang sinabi ni Bernardo, halimbawa si Congressman Procopio. Si Congressman Procopio, kilala man lang yun sa distrito niyan. Hindi naman kilala si Congressman Procopio sa ibang mga syudad sa buong Pilipinas. So walang pakialam tao sa kanya. Pero kapag ka ang binanggit mong pangalan, Bong Revilla, Chis Escudero, Villanueva, Jinggoy, mula Apari hanggang Hulo, kilala yan. Pag-uusapan yan. At kapag ka pinag-usapan yan, and at least 30% ng mga nag-uusap-usap niya mula Apari hanggang Hulo, naniwala doon sa propaganda na isisi dito, wala na. Hindi na mapag-uusapan si Romualdez, si Charis, si Zaldico, at si Bongbong Marcos. Ngayon, tingnan ninyo, may nagsisisi pa ba kay Romualdez? Pag tinignan nyo yung social media, wala na. Kung ano-ano na yung mga balita sa social media, hindi na napapansin si Romualdez. Pucha, mabuti pa yung yung Christmas na ang tawag yun, yung Christmas message ni Romualdez inilabas ng media pero yung mga pagsisisi ng mga tao kay Romualdez bilang pinuno nitong skandalo na ito ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan, wala na. O kaya sila yung pinakamadaling targetin. Yung sinasabi ni Boying Rimulya na low hanging fruit. Sila yung pinakamadaling pitasin, sila yung pinakamadaling mantsahan. Oo, at pag minantsahan mo itong mga ito dahil kilala sila sa buong Pilipinas, pag-uusapan niya ng buong Pilipinas, either magdidepensa yung kalahati aatake. Wala na. Nandito na yung focus, nakalimutan na ngayon kay Tambaluslos. O hindi ba? Make sense? O pakinggan natin itong balitan to. Sumipot sa Justice Department sina dating Senador Bong Revilla at Senator Joel Villanueva para sagutin ang mga reklamo laban sa kanila kaugnay ng flood control corruption scandal. Ang detalye sa agenda report ni Liza Bonzo. Walang basihan at hindi ka panipaniwala. Ito ang iginiit ng kampo ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa Yes, walang basihan at hindi ka panipaniwala. Bakit? Kasi nanggaling lang itong mga investigasyon ng DOJ na ito. Kaya nga sabi natin, itong DOJ somehow wini-weaponize na naman Nagsalita yung Bernardo. Nung nagsalita yung Bernardo, nag-activate kaagad ang DOJ ng investigasyon. Oo, pero nung nagsalita si Guteza na nagdi-deliver siya ng pera kay Zaldico, na ang boss ni Zaldico ay si Romualdez, wala silang mga binuksan na investigasyon. O katulad dito si Zaldico, nagsalita rin si Zaldico. O bagamat hindi yan under oath, pero naisa publiko yung kanyang mga sinabi doon sa kanyang video. Ini-involve niya yung magpinsan na Marcos at Romualdez. O bakit? Ang DOJ hindi nagkakandak ng investigation, okay, given na ang presidente hindi siya immune siya sa any lawsuit. Okay, sige. Pero at least bakit si Romualdez hindi sila nagkandak ng investigation preliminary at hindi nila sinusubpina itong si Martin Romualdez? 'Di ba? So bakit si Yusek Bernardo na isang magnanakaw na Yusek ng DPWH, bakit siya pinakikinggan? Bakit yung ibang mga testigo na itinuturo yung ibang mga tao hindi naman iniimbestigahan? 'Di ba? Sobrang unfair na magiging hero si Bernardo samantalang siya yung nagnakaw ng pera. Magiging hero si Bernardo samantalang ang rangyarang niya ng buhay niya. Balita nga na hindi na kasya sa kanyang kondominium yung pera, bumili na siya ng mga malalaking bahay para ilagay lang yung pera niya. Hindi ba? Hindi nyo hindi nyo napapansin yung mga ganyang mga galawan na itong mga hayop na ito. Ngayon, si Bong Revilla napakadali. Pag sinabi mo na si Bong Revilla ang hinahatiran ko ng pera, hinanapan mo ba ng ebidensya? Asan yung ebidensya mo? Wala, sabi-sabi ko lang. Pwede ba yun? Kung paano mag-deny ako, hindi totoo yan. Asan ang ebidensya mo na hindi totoo yan? Wala, siya nga, walang ebidensya. Ako pa kaya? Wala nga siyang pinakitang ebidensya sa'yo na totoo nag-deliver siya Meron ba siyang picture na binibigay niya sa akin yung maleta? Si Romualdez, at saka yung sa Tingog Party List, merong video nagbibigay ng maleta sa Katolikong simbahan. Yun pa lang dapat iniimbestigahan na yun. Anong laman ng maleta na yan? Di ba? Bakit ito iniimbestigahan? Wala namang basihan. Sabi-sabi lang.
Pwede na pala yung ganun kung halimbawa ako, galit ako sa kapitbahay ko, gagawa ko ng istorya, terorista yan. O, kahit wala akong ebidensya, basta sinabi ko, dahil sinabi ko na nakita ko at may personal knowledge ako, kahit wala akong ebidensya, huhulihin nyo na kagad yan. O, kasi ganito ang ginagawa nila. Yung Bernardo nagsabi lang ng mga pangalan, nakafocus na sila dun sa mga pangalan, hindi man nila inaalam kung totoo ba. Anong prueba mo na meron ka, na nagbigay ka talaga dito? Meron ka bang receiving copy na pinapirmahan sa kanya? Di ba wala naman tayo narinig na gano'n? Kasi kung meron, papakita na nila yun. O pero talagang pinagsalita lang nila yung Bernardo na yun ng mga pangalan na malalaki para yung tao, sabi ko na nga ba eh. Kasi suntok sa buwan yan eh. Pwedeng kalahati yung maniwala, kalahati yung hindi eh. Ang punto rito, may naniwala pa din eh. So ngayon, ang atake nila, ayan talaga si Bong Revilla, si Jinggoy, si Chis Escudero, si Villanueva, ganto, ganyan. Nawala na doon kay Zaldico tsaka kay Romualdez, yung sisi. Eh sila talaga yung mga kawatan, nawala na doon sa Bernardo, porque tag-soli ng pera, ganun-ganun na lang yun. Pwede ba yun? Nagnakaw ka, simulang kailan ka pa nagnakaw? 2022, 23, 24. Ilang taon, ngayon lang pinag-uusapan natin, 2025 lang eh. Kahit magsoli siya ng ninakaw niya ng 2025, ninakaw niya ng 24 tsaka 23. Di ba? Ang laking pera pa rin nun. So hindi natin dapat pinalulusot itong Bernardo at pinapaako sa krus yan. Bagong reklamong inihain laban sa kanya, kaugnay ng isa na namang flood control project sa Bulacan. Kaninang umaga, nagsumite ng kontrasalaysay ang dating senador sa Department of Justice. Kinumpirma ng legal counsel ni Revilla na ito ay panibagong reklamo. Sa madaling sabi, ang mga aligasyon laban kay former Senator Ramon Bongvilla ay walang batayan. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas. Talaga yun. Wala nang ibang ano yun. Nakuha mo, attorney. Ganda-ganda naman ng abogado na ito. Bagay tayo. Nakuha mo yung style nila. Na moro-moro lang. Masabi lang na may mga inirereklamo, masabi lang na may mga nasasampahan ng kaso para lang yung palabas nila na sila yung nagpapaimbestiga. Kami ang nagsimula nito. Kami ang gustong mag-solve nito. Putang ina yan. Kahit walang basihan, para lang masabi na may kinasuhan. Hindi pwede yan. Hindi pwede magkakaso ka tapos wala kang ebidensyang hawak. Kasi ganito ginawa ng Bernardo. Sinabi ng Bernardo na nagbibigay siya ng pera kay Bong Revilla, kay Jinggoy at kung sino-sino pang mga senador. Tapos ngayon, ang DOJ, imbis na hanapan siya ng pruweba, naghahanap yung DOJ ng pruweba doon sa mga binanggit na pangalan. Bong Revilla, sinasabi nito na nagbigay daw siya sa iyo ng pera. Ngayon, patunayan mo na hindi totoo yung sinasabi niya. Mali yun. Mali yun. Dapat ikaw ang nag-akusa, ikaw ang magbigay ng patunay na totoo yung akusasyon mo. Hindi pwede yung ginagawa ng mga makakaliwa, hindi pwede yung ginagawa nila, sino to? Yung nagsampa ng plunder kay Inday Sara o ng kaso kay Inday Sara diyan sa ombudsman. Wala silang ebidensya. Nagsampa sila ng reklamo ng pagnanakaw ni Inday. Hindi nila alam kung magkano talaga yung ninakaw. Hindi nila alam kung ano yung ninakaw talaga. Gusto niyo malaman kung ano at magkano yung ninakaw? Buksan natin yung bangko ni Inday Sara. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun na wala kayong ebidensya, maghahanap kayo ng ebidensya at para makahanap kayo ng ebidensya kailangan gamitin yung ombudsman. Gamitin nyo ang DOJ. Hindi pwede yun. Pagka meron kang akusasyon, dapat meron kang ebidensya na hawak na magpapatunay sa akusasyon mo. Pag may ebidensya ka at yung ebidensya mo legit, ngayon, saka sasagutin yan nung kabilang kampo nung nirereklamo mo. Totoo ba ito na nagbigay siya sa iyo ng pera? Ito yung CCTV footage. Anong masasabi mo dyan? Dapat ganun, hindi eh. Sinabi lang niya na magnanakaw itong senador na ito. Tapos ako naman, si DOJ, sige, sampahan natin ng kaso yan para mapasumpinan natin sila at pabulaanan nila yung sinasabi nito. Anong pabubulaanan ko? Wala naman siyang ebidensyang pinakikita kundi yung yak-yak lang niya na nagbigay siya sa akin ng pera. Kung sasabihin ko through yak-yak din na hindi totoo, di tapos ang usapan. Kasi wala siyang ebidensya eh. Kung meron siyang ebidensya na ipiniresinta, di sana yung ebidensya na yun, babanggaan din namin ng ebidensya. Wala eh. Halimbawa, sinabi niya sa ganitong araw, ito yung text namin, sa ganitong araw, nagbigay ako sa kanya ng pera. Yung ganung araw, nandoon ako sa Japan. Ngayon, babanggaan ko paano tayo nag-usap ng ganyang araw? Nasa Japan ako, ito yung picture ko, may date. Di ba magbabanggaan kayo ng ebidensya para mapatunayan sino talaga nagsasabi sa inyo ng totoo? Hindi pwedeng chismosa ka, tapos sasabihin mo yung kapitbahay mo mangkukulam. Wala ka namang ebidensya, tapos susunugin natin ng buhay yun dahil mangkukulam. Hindi pwedeng ganun. Ganun ang ginagawa nila kay Bong Revilla at sa mga kasamahan pa niyang mga senador para makaiwas. Si Bongbong Marcos, si Romualdez, doon sa sisi ng taong bayan. Mang-abala ng isang individual. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint,
ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. Hindi ito dapat pakinggan dahil ito ay walang bigat at walang halaga. Una itong namataan ng media sa DOJ noong Disyembre matapos maidagdag bilang additional respondent sa ilang flood control scandal-related cases na sumasailalim sa paunang investigasyon ng ahensya. Sunod na dumating sa DOJ si Senador Joel Villanueva. Ito si Joel Villanueva, malabong-malabo ito. Bakit? Numero 1 kalaban ito ni Zaldico. Numero 1 kalaban ni Zaldico. Kaya hindi mo ito pwedeng involve dyan sa skandalo niya kasi skandalo yan ni Zaldico, ni Romualdez at ni Bongbong. Kaya nga nakinasuhan si Banat Bay nito ni Zaldico dahil yung sa Farmally at saka yung sa DepEd na laptop. Puros yun kay Zaldico. Tapos yung mga paglago ng negosyo ni Zaldico, siya din na nagpakilala sa tao. Yung mga construction firm ni Zaldico na nangungontrata sa gobyerno, wala pa tong flood control scandal na to. Binabanatan na nito ni Villanueva yan. O anong ginawa nila? Pucha, si Villanueva ang idiin natin. Bakit? Kaya na maraming alam to tungkol kay Zaldico Diba? Ang labo nun. Kasi nabantayan natin yun Lahat ng mga privilege speeches nito, kung uulitin ninyo sa Senado, matagal na niyang pinupuntir yan si Zaldico na magnanakaw. Tapos ngayon sasabihin natin na siya ang nagnakaw. Noong mga ninakaw ni Zaldico, kasapakat siya. Kung kasapakat siya sa mga ninakaw ni Zaldico, dahil lumalabas na si Zaldico ang boss netong mga taga DPWH Anak ng, dahil siya ang appropriation sa chairman anak ng tokwa. Bibigyan niya ng mananakaw ito si Villanueva. Magkaaway silang dalawa. Napakalabo nun. Hindi siya kumukonek. Nandito tayo para ipakita yung commitment natin sa process, sa legal process. Kaya tayo nandito, despite the fact na yung paniniwala natin remains the same, na ridiculous talaga yung complaint. Alam yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos dun sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Doon pa lang Magkaaway sila ni Zaldico, ine-expose si Zaldico, tapos mag-i-intriga si Zaldico sa kanya. Hindi ba? Dapat magkaibigan sila. So, mali talaga yung script. Palpak na palpak talaga yung script. Sobrang sobrang suntok sa buwan talaga nitong ginagawa nila na pagkakaso dito sa mga senador na to tsaka mga former senators na ito. Gusto lang talaga nila ng maingay na mga sasampahan ng kaso, iimbestigahan kuno para, maiwas kay Zaldico at saka kay Romualdez. Tingnan nyo ngayon, tanongin niyo mga sarili nyo. Napag-uusapan pa ba si Zaldico at si Romualdez? Di ba hindi nyo nga namalayan na biglang nawala si Zaldico? Napansin nyo, bigla siyang nawala? Ang lakas-lakas ng boses niya. Ang dami niyang dinamay na mga tao. Marami pa siyang mga revelasyon. Tapos bigla siyang nawala. Ba't siya nawala? Ako, naniniwala ako, yung katulad nung nangyari kay Guteza, dahil sabi ni Chavit Singson, si Guteza daw, itinatago na ni Tambaluslos. Ganon din ang ginawa nila kay Zaldico kasi nagko-corroborate yung testimonya ni Zaldico at saka ni Guteza So si Zaldico, dahil sila naman na nagpatakas dyan, alam nila kung nasan yan. Yung mga abogado niyan, kamag-anak niyan, or someone na close dyan, may komunikasyon kay Zaldico, lumapit na sila doon manamang. Tayo na, patigilin niyo yan. Ano ba kailangan niya? Lagi niyong tatandaan na si Zaldico, sindikato yan. Si Zaldico, satanas yan. Yang paglalabas ni Zaldico ng mga statement niya nung nakaraan, dalawa yung agenda niyan. Una, sabihin na wala siyang kasalanan. Pangalawa, ma-pressure yung mga kasama niya na maraming alam to. Maraming bibitawan to na magdedelikado tayo. Gawan nyo ng paraan, humanap kayo ng paraan, mag-meet kayo halfway kung ano yung gusto nitong mangyari. Kasi kahit saan natin, ang bottom line, kahit saan natin dalhin, kahit ano yung sabihin ni Zaldico dyan, hindi na siya pwedeng umuwi sa Pilipinas Hindi na siya pwedeng umuwi ng Pilipinas kasi pag umuwi siya ng Pilipinas, no bail yung kaso niya So talagang gagawin niyan lahat para hindi umuwi sa Pilipinas. Kita mo, ano yung pwede mong gawin para mapatahimik mo si Zaldico? Hindi ka rin lang naman uwi ng Pilipinas o para mapatahimik kita, naka-freeze yung assets mo, luwagan natin ng konti para makapag-move ka ng pera. O kaya, hindi ka na namin masyadong ipupursue. Kakasuhan ka lang dito dahil ganun din naman kasuhan ka o hindi. Pag uwi mo talaga dito, magkakakaso ka rin, makukulong ka rin dahil ikaw talagang may kasalanan dito So, diyan ka na lang sa ibang bansa. Magtago ka na lang dyan, ibibigay namin yung gusto mo, katulad nung pinangako namin sa'yo. Huwag ka nang magsasalita kasi biglang-bigla siyang tumahimik. Tatahimik lang isang tao kapag ka pinatahimik na either patay every sabi nga lahat ng bagay sa mundo merong presyo. Depende na lang kung masyadong mataas o sobrang baba. Kapag sobrang taas ng presyo, sigurado magkakasundo kayo.
sa kaso ni Zaldico, talagang wala siyang wala siyang win-win na sitwasyon eh. At the end of the day, or ang pag-uwi niya ng Pilipinas, kung uuwi man siya, makukulong at makukulong pa rin siya eh. Lahat ng mga kumpanya na affiliated sa kanya, hindi na mabubura to. Itong issue na to, hindi na to mabubura. Kaya ang gagawin na lang niya is, dito na ako mamatay sa ibang bansa, I will take the hit. Ako na nang ako sisihin nyo. Kasi noon parang ako nang ako sinisin nyo, pero wala kayong suporta eh. This time, nakuha niya na lahat ng suporta na kailangan niya. Dito na ako mamamatay sa ibang bansa. Sana lang, hindi kayo pursu ng susunod na presidente. O kaya feeling ko talaga na abot nila yan eh. Nakuha nila ulit yan, kaya hindi na nagsasalita. O ngayon, ang gagawin natin para hindi para ma-divert, hindi masisi o hindi makita na nawawala na si Zaldico. At saka si Romualdez tumataba na naman dahil hindi na masyadong stress, dahil hindi na siya napag-uusapan. Kanain natin tong mga senador na to. Ganun ang ginagawa nila. Sa abogado ng senador, nagsumite na rin ng kontrasalaysay si Villanueva bilang tugon sa aligasyong tumanggap umano ito ng milyones na kickbacks mula kay dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Mr. Alcantara or Engineer Alcantara is saying that he delivered the 150 million to his aide. No? He only identified as Peng. Yun lang ang kanyang identification. He does not even know who Peng is. Bukod sa hindi niya kilala kung sino yon, wala siyang maipakitang ebidensya na indeed nagbigay siya dun. Binanggit lang din niya si Bong Revilla at sinabi niya na siya mismo ang nag-deliver kay Bong Revilla, pero wala siyang prebang ipinakikita. Sinabi niya rin na nagbigay din siya sa taong konektado kay Chis Escudero, wala rin siyang ebidensya. Sinabi rin niya na may din kay Binay, walang ebidensya. Tingnan mo si Binay, hindi naman pinapatawag. Diba? Hindi pinapatawag si Binay, ang pinapatawag sino lang? Si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy, si Grace Po. Nalagay din yung pangalan ni Grace Po dun ha. Binanggit din niya yung pangalan ni Grace Po, pero makita mo, pinapatawag ba si Grace Po? Hindi. Ang pinatatawag lang, yung low-hanging fruit, sabi nga ni Remulla, yung mga madaling pitasin, madaling dungisan, kasi katulad to si Villanueva, konektado sa simbahan, ang daling dungisan yan. Mangyayari para siyang bulaang propeta, ganun ang lalabas siya. Ganyan ang gawain ng mga komunista eh. Ganyan ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy, dinumihan nila doon sa mga kasalanan na talagang hindi pwedeng i-commit ng isang matinong tao. Si Bong Revilla dating may kaso kaya ang daling pitasin. Si Jinggoy ganun din, may dating kaso kaya ang daling pitasin. Yan ang malupit na diversion na hindi tayo dapat naniniwala at hindi tayo dapat magpapabudol. Yang Alcantara ng hayop na yan, yang Yusek na si Yusek Bernardo, yang mga yan, sila ang nagkamal ng pagkarami-raming pera. Sila yung mga namuhay ng sobra-sobra doon sa sinasahod nila. Tapos nagsoli sila ng pera, nagsoli ng sasakyan, absuelto na. Hindi tayo dapat nagpapaloko dyan. Besides, hindi din natin alam kung yung mga isinoli nila is sapat na o kulang ba. Kailangan hindi tayo basta-basta sasakyan natin yan. Bumalik tayo sa totoong issue. Ang totoong issue, alam niyo kung ano? Si Zaldico, tao ni Romualdez at si Romualdez pinsan ni Bongbong. Si Zaldico, sa approval ni Romualdez, si Zaldico ang gumagawa ng budget. Pipirmahan yan ng presidente. Pipirmahan ng presidente yan. May approval ng presidente yan. So kung may kasalanan si Zaldico, malaki ang kasalanan ng Speaker of the House. At kung may kasalanan ng Speaker of the House, mas malaki kasalanan nung nag-approve nung kasalanan na ginawa nung Speaker of the House at saka ng Appropriations Committee Chairman. Di ba? Yun. Doon tayo dapat nagfo-focus sa tatlong haring magnanakaw. We produced Peng here who executed an affidavit who denied meeting Engineer Alcantara on the date, the time that Engineer Alcantara mentioned when he delivered supposedly the 150 million. Ayon sa abogado ni Villanueva, humaharap sa reklamong Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang senador pero giit nito. Isang essential requisite nun, dapat you are an officer who has authority to actually disburse money. Hindi naman siya nagde-disburse ng pera. Ang disbursement galing either DBM or upon request of DPWH. See, it's the DPWH, si Alcantara, si Bernardo, yan ang mga magnanakaw. Kasi ang pera, ang pag-release ng pera, nasa executive. Kasi ang DPWH, ang boss niyan, sino? Si Bongbong. Ang DBM, ang boss niyan, sino? Si Bongbong. Hindi nagre-release ang senador ng pera. So para makasuhan ka ng plunder, kailangan ikaw yung nag-disburse ng pera. Sino nag-disburse ng pera? Mga under sa Office of the President.
O sino dapat ang sampahan ng plunder dito sa mga kaso ng pagnanakaw na to sa flood control? Eh di yung presidente. Tatlong testigo ang pinroduce ng kampo ni Villanueva, isang peng na siyang inubutan umano ng pera ni Alcantara, isang tauhang may hawak ng susi para sa compound ni Villanueva at isang chief of staff. Ayon sa Actually, yung ano nga yan eh, yung Alcantara na yan eh. Nung tinanong nga siya kilala mo ba? O direkta ka bang nagpunta rito? Kilala mo ba tong tao na to? Lahat nga yan, dininay niya eh. Oo, lahat yan dininay niya. Hindi niya kino-confirm lahat ng mga nung mga cross-examination sa kanya. Tapos biglang sumunod na hearing, putya umiiyak na siya. Meron na siyang bagong testimonya. Under oath siya nung una, under oath siya nung dinidinay niya yung mga akusasyon sa kanya. Dinidinay niya yung pagka-link niya kay Jinggoy Estrada. Tapos biglang sumunod, meron na siyang script na binabasa na umiiyak na siya na nagre-retract siya nung una niyang sinumpang salaysay. Doon pa lang sa pabago-bago na yung statement nila, dapat hindi na binibigyan ng importansya yan eh. Dapat bagsak na kagad dyan sa sa witness protection program. Antakin mo, gagawin mo pa silang state witness. State witness sila. Sila yung nagnakaw, sila yung nag-disburse ng pera, sila yung nag-allocate ng mga budget sa mga proyekto na request ng mga senador. Sila yung may hawak ng pera tapos sila yung bida. Paano yun? DOJ, ang mga nakatakdang pagdinig ngayong araw sa ahensya ay para sa preliminary investigation sa mga kasong kinasasangkutan ng Wawaw Builders o Top Notch Catalyst Builders Inc. Oh, yan. Oh, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.